Meron tayong muling gagawin na TV dito na Astron 16 inches. Yan po ang trouble nyo. Meron siyang guhit dito sa gitna. Kung dito sana sa taas, tapos puti pa, oh. Kung dito sana vertical, pero hindi naman. Kaya samahan niyo ako at ito ay ating i-troubleshoot kung ano ang kanyang sakit, at tayo ay magbo-voltage checking sa vertical section. Ito mga guys, napahiga ko na at ating ngayong sasaksak ng kanyang plug. Ito, sasaksak na natin. Ayan. Tapos ready na rin yung ating tester na digital. Ayan, makikita naman ba? Yan, voltage tayo sa vertical section. Ito yung kanyang vertical mataas siya, oh. Hindi makita. Ayan, oh. Ayan. Nagpa-fluctuate, oh. 19 volts lang ang supply sa vertical. Ayan. Sa ano tayo, sa capacitor mismo, sa 1000 by 35 volts na capacitor. Ayan. Ito, dito. Ako lang po kasi mag-isa. Wala po akong kasama. Ayan, oh. Ang na-reading po natin ay 19 volts lang. Ang dapat po yan ay nasa 25 or 27 volts. Hanapin natin kung saan ang pinanggagalingan ng supply sa vertical. Dito tayo sa power supply ng vertical. Ay ito, ground B plus, tapos 1, 2, 3, 4, 5 sa panglima na pin ng chopper mula sa ground sa panglima. Dito yung supply ng vertical. So mayroon tayong masusukat na 30 volts. Yung circuit niya, circuitin natin, pumunta dito, pumunta doon, tapos tumawid doon. Kaya 19 volts. So ibig sabihin, manginiibig ay kaya ganun ang kanyang picture sa screen, may guhit sa taas. Kulang pala ito ng supply, o yung supply, yung voltahe dito sa vertical. Dapat yan
20, 25 or 27. Ganun. Okay, tingnan natin. Yan, nakikita yung mga kaibigan. Ito yon yung resistor na ito. Yan, yung resistor na yan. Galing dito yan. Ay, hindi. Sana. Sa gitna yun eh. Ito. Hindi ako magkamali sa gitna. Basta may diode na pinuntahan ito. Dito. Ito yun. Ito. Yan. Dito rin banda. Yan. Ito ay papunta doon. Dadaan yung kuryente ito, yung supply ito papunta doon. Halatado na itong capacitor na ito, resistor na ito ay sunog na siya. Sunog na. Okay, tanggalin natin. Okay, sa ano tayo? Sa resistant. Set up natin yung tester natin. Ay, ito pala. Yan. Yan, nakaano na tayo sa resistant. At naalamin natin itong kung nag-change value ba. So, ayan. Nag-change value na siya. 2.6 big. Yan, 2.6 mig. So, ibig sabihin, ano na siya? Open na. Naging mig na siya eh. Ito ano siya? Ang ohms nito ay 1 ohms lang ito. Yan, nakalagay dyan, 1 ohms. Yan mga guys, mayroon na tayong nahanap na pamalit. Ito yung tinanggal natin. Ito yung tinanggal natin galing sa kuan. Ayan na yung kanyang value. 19 mig. Ito naman yung ating ipapalit. Tingnan natin kung ilang value ito. Yan, 1.2 ohms. 1.2 or 1 ohms. 1.2 ohms. Pero ang ano niya sa reading sa color coding ay 1 ohms yan. Ito yung kanyang kinalalagyan. Hindi makita yung ibasa ko na lang yung number ng kinalalagyan niyang piyesa dito. R564
Diyan nakalagay yan, mga inibig R564, tatandaan. Yan po yung kanyang number ng diyan sa motherboard. Yung number ng paglagyan ng piyesa. R564. Okay mga guys, nakabit ko na. Ayan siya, ayan, sa gitna ng capacitor. Yan yung resistor. Okay, testing natin. Ayan mga guys, buo na ang kanyang picture. Ayan, okay na siya. So hanggang dito na lang muna ang aking video. Salamat din sa inyo mga panonood. Sana'y lagi yung suportahan ang aking YouTube channel. At marami pa tayong dapat i-upload para sa ating mga kaibigang bagong technician na kagaya ko. At nag-aaral pa lang mag-repair. At ang aking mga karanasan sa pag-repair ay patuloy lang po na aking isi-share sa inyo sa pamagitan ng pag-vlog sa aking pag-upload o pag-vlog sa aking channel. Sa lahat ng aking karanasan sa pag-repair ay aking pong ibabahagi sa inyo. God bless us all.